Ito yung scooter na hindi ka magmumukhang bading. Hitik sa advanced features, dagdagan pa ng maangas na contour at sharp edges na talaga namang sobrang head-turner. Kung technology at design lang ang pag-uusapan, honestly, ito na yung pinaka-top-notch na maxi scooter ngayon para sa akin. Kaya tara mga Kamoto Talks, pag-usapan natin kung bakit solid ang Yamaha Aerox SP. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey. Ang daming nangyari sa contour niya, no? Pero ang noticeable is parang mas lumapad siya. And then just like any other scooter ngayon ni Yamaha, meron din siyang fangs dito. And then meron siyang winglet, textured siya. So para siyang carbon textured pero kulay pula, no? And then isang assembly na lang. Although meron siyang division dito sa harap, but I assume na sa loob nito is isang assembly lang yung kanyang headlight. Then pwede tayong mag-expect ng malakas na buga ng ilaw since hindi ako nagkakamali, projector na rin yung ginamit na ilaw dito. And then nandito sa bandang itaas lang ng konti, nandito na yung daytime running light niya for more visibility lalo na sa gabi. And then andito na rin sa pinakagilid yung kanyang turning signal. So mas visible ka at mas makikita ka ng mga kasalubong mo, 'di ba, kapag nagte-turning signal light ka. And then yung parang warrior helmet na parang nakasuklob doon sa gulong. So ganun yung klase ng design ng kanyang front fender. So yung finish dito is parang matte siya. Hindi ko ma-explain kung ano exactly yung kulay nito, no? But titingnan natin mamaya yung color variant niya. Kasi parang blue siya. Parang military blue yung dating niya sa akin. Nagkaroon siya ng added sporty looking dahil dito sa parang patilya niya. And then yung gulong natin sa harap, no? Naka-cast wheel na din to. And then yung size is 110 by 80, 14 inches. So yung brand niya is IRC. Naka-conventional fork tayo, no? Diba? Then nakalagay dito yung ABS. Wala lang siya nakalagay ngayon dito na visor. Pero without the visor, sobrang sporty na nung looks niya. Diba? So pagdating dun sa kanya mga brake lever, well, metal lang siya. Parang stainless lang yung itsura niya. And hindi siya adjustable. Okay? Pero napakalapit lang naman sa grip. So hindi naman problema kung maiksi yung mga daliri mo. Diba? And then dito sa may bandang side profile niya, makikita mo, merong konting decals and may lining na pula. Then nakalagay dito yung Aerox and SP na parang badge. Naka-imbos siya, no? Ganda. Then dito sa may bandang baba, nakalagay yung Yamaha. Naman sa kanyang board, no, wala kang option para ilagay yung paa mo sa harapan, no? So ito lang talaga yung primary board mo. Although komportable naman, no? Pero ako I prefer talaga na sana mas may extend ko yung paa ko. Pero hindi naman kasi to ginawa para sa cruising style, no? Ito kasi is more aggressive and sporty, hyper na scooter. So kaya hindi natin talaga pwedeng hanapin dito yung ganong klase ng leg position or foot position. Yung driver seat, mas textured siya to compare dun sa OBR. Dito kasi, parang madulas to, no? Kasi parang leather or parang rubberized yung nilagay dito na material. Pero bago pa kasi, kaya parang madulas. Pero I think sa katagalan, mas magiging grippy to, no? Then may nakalagay siya na Aerox and then may konting lining dito. Pagdating naman sa OBR, manipis siya, no? Pero good enough naman yung comfort na maibibigay nito since malambot naman yung kanyang seat cushion. Although wala ka nga lang rail grab dito, pero meron naman siyang hawakan dito sa ilalim. Ayan, so dito ka hahawak. So kung gusto mo na mas safe yung OBR mo, meron namang mga aftermarket accessories like yung mga top box na mounting niya dyan or bracket. So para mas maging safe yung inyong OBR, ideal na bumili kayo ng top box bracket para may mababanggaan yung puweta ng OBR nyo. That way, mas magiging safe yung inyong angkas. Dito sa likod niya, makikita mo yung resemblance ng kanyang taillight doon sa mga ibang unit ng Yamaha, like parang may resemblance siya doon sa Sniper and R1. So I guess yung R1 kasi yung naging
inspiration nila sa pagde-design nito. Although, kung ako tatanungin, mas prefer ko yung design ng V2 na parang pahaba dito, yung kanyang taillight kasi mas visible. Kasi to be honest, naliliitan ako dito sa taillight na to. Pero don't get me wrong, hindi siya pangit, no. Maganda yung design niya. It's just that mas prefer ko na mas malaki sana yung taillight. Pero yung overall looks niya naman is okay and napakaganda. Then nakahiwalay yung kanyang mga turning signal light. Ayan. Medyo may goma siyang texture dito. Kaya hindi naman siya basta-basta masisira, pero ideal na maglagay ka dito ng mga protector na metal, di ba? Then nandito yung kanyang plate light. And then ang isa pa sa gusto ko rito, yung kanyang gulong sa hulihan, napakalapit niya dito sa rear fender. Kaya lahat halos ng tubig na isasaboy ng gulong is masasalag niya talaga lahat. And ang ganda ng texture niya dito, no? Parang hindi siya kaagad ma-scratch kasi iba yung texture niya, no? And then meron ka pang additional na reflector dito. So sa gabi, mas visible ka. Meron ka ng dibaso ng mga shock absorber, no? Dalawa siya. Ayun pa yung isa. Feeling ko mas maganda yung performance and travel ng kanyang shock absorber. Pero hindi natin siya may express sa ngayon dahil wala pa tayong actual riding experience, no? So sa likuran niya, guys, naka-cast wheel din siya, kulay pula yung mags. Yung brand niya is IRC din. And then yung kanyang size is 140 by 70, 14 inches. Ayan. So dito sa kanyang panggilid, hindi siya yung common na makikita natin sa mga Debola. Kasi iba na yung CVT nito. YE CVT na siya, guys. So iba na yung kanyang itsura dito sa panggilid. So pagdating naman sa kanyang tambucho, okay lang naman yung design. Hindi naman masyadong obvious yung pagkalaki. Meron din siyang protector dito na plastic. And then naka-single exhaust lang din siya. So dito sa kanyang radiator, meron siyang parang cover dito na parang may gills. Kinaganda nito, parang may scoop niya yung hangin papasok, so that mas mariregulate ng radiator yung heat, no? Sa likuran, disc brake na rin siya, no? Kasi yung first gen and yung Aerox V2, naka-drum brake lang siya, no? Pero this time, sa Yamaha Aerox SP, kahit dun sa standard, naka-disc brake na rin siya. And what I love about this is that madali mo na lang siyang matatanggal kung gusto mong magpalit ng caliper or maglinis ng brake system mo. Dito mo na lang siya ma-access, din pwede mo na siyang hugutin. So mas madali. Mas madali mo siyang malilinis, di ba? Kung gusto mo mag-DIY or kung mahilig ka mag-DIY. Dagdag ko na rin, meron tong mechanical key para sa kanyang underseat compartment, no? Since keyless kasi to, so meron kang option na mechanical key at meron siyang bukasan dito. Ayan, nakita nyo. Meron din niyang takip. Pwede mong tanggalin. Then dito mo siya bubuksan para mabuksan mo yung underseat compartment. Ayan. Yun. So as you can see, bagong-bago pa. Well, nakulangan lang ako kasi wala siyang hydraulic dito na component, no, na pwedeng para at least pag binuksan mo siya, hindi siya bagsak ng bagsak, no. So yun lang, nakulangan lang ako dito. Pero pagdating naman sa kanyang underseat compartment storage, napakalaki. Ang dami mong mailalagay dito. I think kasya dito yung full face na helmet. So andyan yung ibang mga visor niya. So bagong-bago pa talaga. So ayun. So dito hindi ko lang alam kung saan mo ikakabit yung mga aftermarket na top box bracket. Pero alam ko may nabibili nun. So sobrang linis ng ilalim. I think di lang nila nailagay, pero pwede kang maglagay ng rubber dyan. Then pwede kang maglagay ng parang maliit na pouch. Then pwede mong i-lock up ng rubber. So para at least may lagayan ka ng tools. Lock up na natin. So ito yung view mo kapag magdadrive ka. So sitting on this bike, medyo subsub ng konti, no? Pero hindi naman sobrang obvious. Pero ang gusto ko rito is that dati kasi parang naka-flat lang dito yung screen ng panel gauge ni Aerox. But this time, medyo nilabas nila yung panel, no? And then inangat ng konti para at least mas nakaharap na sa iyo yung display. So that hindi mo kailangan yumuko masyado para makita yung mga display nito. So konting lingon mo lang, mas madali mong makikita yung mga information dun sa panel gauge. Para sa akin, to compare dun sa first gen and V2,
ni Yamaha Aerox, itong isang to parang mas marami na nangyayari. So, kumbaga yung dating V2, tinurukan mo lang ng steroids, mas naging masculine and sporty yung looking niya, no? Pati yung part na to. So, parang nagkaroon siya ng maraming edges and maraming angle dito, no? Mas naging sharp yung mga angle and contour niya dito. That's why parang mas maganda na yung hindi parang talagang mas gumanda na yung itsura ng panlabas na design niya, no? And then dito sa left grip, so makikita natin yung common na design ng Yamaha Aerox na grip. Malakas yung grip. Medyo malagkit siya, no? Yung may feeling siya na parang medyo malagkit. Hindi naman sobrang lagkit, no? Yung parang sobrang grippy siya. And then, yung kanyang bar end is plastic. So, meron tayong mga button dito. This one is for the mode. And yung kanyang high and low beam. Then, meron pa siya mga extra button dito. So, wala tayong actual na road test. So, hindi pa natin matry kung ano mismo yung mga functions niyan. And then, nandito yung left and right turn signal. And then, meron tayong horn dito. And then, yung back and home button. And then, nandito rin yung shift button. So, meron na kasing gear shifting to, no? So, dahil naka-YE CVT siya and merong advancement sa kanyang riding modes and gearing, so, dito ka mag-click. But, hindi pa natin siya mapapakita ngayon since wala tayong actual na road test pa. So, dito naman sa kanan, meron tayong kill switch. So, I guess this one is responsible for automatic idling stop system. So, dito mo siya i-click. And then, meron tayong built-in hazard. So, parang toggle button siya, no? Pero, I prefer na sana ang ginawa nila dito is parang yung ipindot na lang talaga, no? But, okay naman. And then, meron pa tayong electronic start button. To compare doon sa dating Yamaha Aerox V2, sabi ko na nga na yung contour niya, mas merong emphasis yung mga contour niya. Yung mga lining and edges niya, mas sharp. So, meron kang mas premium and mas techy and hyper na looks. Diba? So, this one is merong knob dito. Keyless na din yung isang to. And then, meron tayong button for fuel tank. So, dito siya. Ito yung magbubukas kapag clinic mo yung fuel button. And then, yung seat button. I'm 5'7" in height. Although naka-double stud naman to, pero abot naman ng paa ko. Naka-tiptoe lang ako kasi naka-double stud siya, no? So, yung pakiramdam ko dito, guys, sobrang comfy naman ng upuan niya. Napakakapit ng upuan niya. So, hindi ako dumadalos-dos. Medyo nakasubsob lang ng konti, but since it is an aggressive and built talaga siya for speed, kaya hindi naman surprising na yung aggressive yung kanyang sitting position, ano. Pero yung comfort nandun, ramdam mo yung comfort. Sa long ride, ramdam mo na hindi ka kaagad mapapagod. Kasi galing ako sa manual na motor eh. So, sitting on this bike, na-feel ko kaagad yung comfort. Yung tipo na binata, medyo ayaw mo pang mag-tito gaming, ito yung bilhin mo. Kasi yung dating neto guys, talagang pang binata siya. Guwapo, maangas. So, kung ikaw yung tipo ng lalaki na gusto mong mag-impress ng babae, ito yung bilhin mo. Kasi yung profile nito, medyo maangas, sporty, hyper, aggressive, pero relaxed dalhin. Diba? So, sa presyo naman itong ating Aerox SP. So, meron tayong SRP na 163,900. So, meron tong regular down payment of 14,000. In 12 months, meron siyang 16,295. 24 months, meron siyang hulugan na 9,725. And then in 36 months, meron siyang 7,535 pesos. Ayun guys, anong masasabi nyo? Meron ba kayong mga point of inquiries? May mga tanong ba kayo? Questions? Mga gustong ipatingnan sa Yamaha Aerox SP? Comment down below para ma-discuss natin, ano? So, for me, sa presyo, sulit na sulit to. Naka-YE CVT, sobrang gwapo, maporma, maangas, malakas yung appeal.
Yung kanyang YE CVT talaga yung magiging selling point nito, guys. So, kung gusto niyo malaman yung whereabouts ng bike na to, punta lang kayo dito sa Yamaha Rev Zone sa Naga City. Then, ipa-flash natin dyan sa video yung mga contact details and whereabouts ng motor na to. So, guys, no, flash na natin yung contact details nila, Ma'am Grace. Ayan sila, medyo busy lang sila ngayon kasi may client sila. So, kung gusto nyong makontak yung kanilang mga sales representative, andito si Ma'am Grace P. sa Lingumba, Ma'am Nicole Avila o Rasa Diasis. So, just call the numbers na nakikita nyo, and then it is actually located dito sa TPI Building, Rojas Avenue, Triangulo, Naga City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, that's all for today, and I hope you enjoy my content. That's all. Thank you.